Hindi ko malilimutan ang ekspresyon niya nang lumapit siya. Akala ko'y ordinaryong araw lang iyon pero minsan, sa mga di inaasahang sandali, nilalabanan ka ng buhay. Hello, ako si Marikit, 25 taon gulang, tubong bayan ng San Mateo sa Rizal. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya ng magsasaka. Araw-araw ay naglalakad ako papunta sa aming taniman ng palay, bitbit ang basket na puno ng gulay at mga halamang gamot. Ang buhay sa probinsya ay payapa, puno ng hininga ng lupa at huni ng mga ibon. Ngunit nung isang umaga, nagbago ang lahat nang makita ko si Lito, ang kapitbahay naming matagal ko nang kilala, ngunit hindi ko inaasahan na may dadalhing ganitong bigat ang kanyang mga mata. Parang bawat hakbang ko papunta sa bukid ay may dalang kwento, ngunit ang hakbang ni Lito ay kakaiba. Hindi siya katulad ng dati, may dala siyang bigat na hindi niya masabi sa salita. Ang araw ay nagsisimula palang sumikat at ang hangin ay malamig pa, may bahid ng hamog sa mga dahon. Bitbit ko ang basket ko, ramdam ko ang bigat nito sa aking braso, pero mas matindi ang bigat ng damdamin ko nang makita ko siya. Sa aming palayan, matagal na kaming magkapitbahay, palitan lang ng simpleng bati sa tuwing magkikita. Pero sa araw na iyon, may kakaibang lamig sa hangin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na matagal nang tinatago. Lumapit siya, may hawak na maliit na araro, ngunit ang kanyang tingin ay nasa akin. Tila may gustong sabihin na matagal na niyang ikinukubli. Habang papalapit siya, hindi ko mawari kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi kami madalas mag-usap ng matagal, pero sa pagkakataong iyon, para bang may hangin na nagdala ng mga salita na hindi namin kailangang ipagsalita. Sa gitna ng tahimik na bukid at ang mga huni ng mga ibon na biglang humina, nagkaroon kami ng kakaibang pag-uusap, tungkol sa panahon, sa ani, at sa mga pangarap na tila ba hindi naabot. Ngunit alam ko ang mga salitang iyon ay maliit lamang sa likod ng tunay na ibig sabihin ng kanyang paglapit. Habang kami nag-uusap, napansin ko ang mga damo sa gilid ng palayan na dahan-dahang gumalaw, tila ba nagbigay daan para sa amin. Ang hangin ay nagbago ng direksyon at naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot sa aking katawan. Hindi ako natakot, ngunit alam kong may paparating na bagay na magbabago ng lahat. Hawak ni Lito ang araro ng mahigpit at may panawagan sa kanyang mga mata na paanyaya na lumakad kami sa mas tahimik na bahagi ng bukid. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang tunog sa basa-basang lupa na parang bawat yapak ay bumabangon sa mga damdaming matagal nang nakatago sa puso ko. Nang pumasok kami sa gitna ng mga matataas na damo, biglang nanahimik ang hangin. Para bang ang buong mundo ay kami lamang at ang kanyang pagtingin ay parang pagbukas ng isang kahon na matagal nang nakasara, puno ng mga damdaming bago at matindi. Ang alikabok ay gumalaw sa hangin at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na tensyon na parang unang pag-iyak ng isang lupa matapos ang matagal na tagtuyot. Hindi ko alam kung lalayo ba ako o mananatili, pero pinili kong manatili. Lumapit siya ng isa pang hakbang at ang tunog ng kanyang mga paa habang dinudurog ang mga damo ay parang isang tibok ng puso na pumupukaw ng mga lihim na matagal nang tinatago ng lupa. Nagkaroon kami ng isang sandali ng paningin sa mata at kahit hindi niya sinabi ng malinaw, ang kanyang mga intensyon ay dumaloy sa akin na parang unang ulan na nagpapalambot sa tigang na lupa. Sa biglang linaw na iyon, ang bigat sa aking balikat ay lumambot na parang tubig na dumadaloy sa ilog. Ang agwat sa pagitan namin ay napakaliit na kahit ang hangin ay hindi na makapasok. Para bang kung titigil ang mundo, kami lang ang naroon sa gitna ng palayan at walang makakaalam. Ang kanyang titig ay parang unang paggalaw ng isang pinto na matagal nang nakakandado. Hindi niya ito pinipilit buksan, pero inaanyayahan akong gawin ito. Hindi ako kumilos, hindi ako umatras. Nananatili lang ako sa sandaling iyon, nilulunok ang bawat segundo. Nang bumalik ang katahimikan sa palayan, ramdam ko ang aking paghinga at ang bawat alon ng damdamin ay unti-unting humupa, ngunit hindi nawala. Ang mga mata ni Lito ay walang tinatago. Siya ay bukas na, puno ng tapang at takot ng sabay. Ako naman ay may dalang magkahalong gaan at bigat sa aking puso. Naglakad kami ng tahimik sa gitna ng mga damo. Ang bawat hakbang ay nagiiwan ng bakas ng bigat na naiwang maibsan sa lupa. Ang init na naramdaman ko ay hindi humina. Sa halip, parang tumibay ang damdaming iyon sa aking loob. Alam kong matatapos din ang sandaling iyon, pero ayokong matapos.
Ang daan pauwi ay pareho pa rin sa dati, pati ang maliit na balon sa tabi ng kalsada, pero ako ay nagbago na. Ang sandali namin ni Lito ay nag-iba ng lahat, hindi dahil sa mga salitang sinabi, kundi dahil sa damdaming dulot nito. Sa mga sumunod na araw, tahimik ang aming pag-uusap pero mas malalim. Nagkaroon kami ng isang pagkakaunawaan na hindi kailangan ipakita sa iba, isang ugnayan na pati ang katahimikan ay may ibig sabihin. Hindi ko hinatulan ang emosyon na iyon, ni hindi ako tumakbo mula rito. Dahil minsan, ang paglalakbay sa buhay ay nagdadala sa iyo mismo sa gitna ng daan. At habang ikinukwento ko ito ngayon, nararamdaman ko pa rin ang hininga ng sandaling iyon sa gilid ng aking paghinga. Hindi ito nabawasan o nadagdagan. Nananatili lang ito sa lugar nito dahil ang ilang sandali ay hindi ipinagbabawal. Sila ay simpleng naantalang dumating. Sa simula akala ko'y isang karaniwang umaga lang uli ang darating sa amin sa San Mateo. Pero ang nangyari ay nagtulak sa akin na harapin ang isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang inilihim, pati na rin ang mga bagay na hindi ko inaasahan mula kay Lito. Ako si Marikit, 25 taong gulang, isang simpleng babae na lumaki sa piling ng bukid at mga pangarap na tila ba nakatali sa lupa. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang tahimik na umaga, kung saan ang hangin ay malamig pa at ang mga unang sinag ng araw ay nagsisimula pa lamang humaplo sa mga palayan. Habang naglalakad ako pauwi mula sa bukid, dala-dala ko ang basket na may lamang mga gulay. Naisip ko ang mga gawain bukas at mga simpleng bagay na madalas kong iniisip. Ngunit ang mga mata ni Lito na may kakaibang kirot at tapang ay hindi na mawala sa aking isipan. Hindi tulad ng dati, hindi lang basta kapitbahay na nakikita ko siya sa tuwing may okasyon sa baryo. Parang may lumang sugat na matagal nang tinatago ang kanyang mga titig at ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa ibabaw. Ang aming palayan ay hindi na lamang isang lugar ng trabaho. Ito ay naging entablado ng isang hindi inaasahang pagtatagpo na magpapabago sa takbo ng aming mga buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa namin sa ilalim ng umagang iyon, nadarama ko ang bigat ng mga salita at damdaming hindi pa nasasambit. Ang mga damo sa gilid ng palayan ay parang mga saksi sa aming lihim na pag-uusap at ang hangin ay tila ba gustong magdala ng mga salitang tago sa pagitan namin. Hindi madali ang mga sandaling iyon. Ang katahimikan ay napakatindi na halos maramdaman mo ang bawat pintig ng puso. Ang mga simpleng pag-uusap tungkol sa panahon at ani ay tila ba mga panakip lamang sa tunay na layunin ng aming pagkikita. Alam kong may gustong sabihin si Lito, ngunit kinakailangan niyang hanapin ang tamang paraan at panahon para ilabas iyon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang paghahanap, ang pag-aalinlangan at ang pag-asa na sana ay maintindihan ko siya. Habang papalapit kami sa gitna ng mga matataas na damo, nanatili ang katahimikan bilang isang malakas na puwersa na nag-uugnay sa amin. Ang kanyang mga mata ay parang mga lihim na kahon na unti-unting binubuksan at ako'y nakahanda ng tanggapin ang anumang nasa loob. Ang kanyang hininga ay mainit at naramdaman ko ang init na iyon na pumapawi sa lamig ng umaga. Ang pagkakataong iyon ay tila isang pintuan sa isang bagong yugto ng aming buhay, isang yugto na puno ng mga tanong at pangarap. Alam kong hindi na kami babalik sa dati pagkatapos ng araw na iyon. Ang aming mga puso ay nagtagpo sa isang sandali ng katotohanan at kahit na hindi pa namin lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, ramdam namin ang bigat at ganda ng damdaming iyon. Ang kwento namin ay nagsisimula pa lamang at sa bawat araw na dumarating, unti-unti naming natutuklasan ang mga lihim ng aming mga puso at ang kahulugan ng pagkakaibigan, pag-ibig at pagtitiwala. Ngayon ay gusto kong ibahagi sa inyo ang mga pangyayaring nagbukas ng pinto na iyon, ang mga sandaling nagbigay daan sa isang kwento na hindi ko inasahan pero ayokong limutin. Ang mga araw sa San Mateo ay puno ng mga simpleng bagay, ngunit minsan, ang simpleng araw ay nagiging simula ng isang malalim na kwento. At ito ang kwento ko, isang kwento ng pagtuklas, ng pag-ibig, at ng mga lihim na dahan-dahang bumabangon mula sa lupa ng aming mga puso. Hindi ko inaasahan na ang pagdating ni Lito sa aming palayan ay magiging simula ng isang kakaibang kwento na magpapabago sa takbo ng buhay ko. Ako si Marikit, 25 taong gulang, isang babaeng lumaki sa bayan ng San Mateo, Rizal, na sanay sa tahimik at payapang buhay ng probinsya.
Ngunit sa araw na yon, tila ba ang hangin sa paligid namin ay may dalang kakaibang enerhiya, isang pahiwatig na may mangyayaring mahalaga. Bago pa man kami nag-usap ng masinsinan, nagkaroon kami ng mga palitan ng tingin na puno ng hindi nasabi. Ang mga mata ni Lito ay tila naglalaman ng mga lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa at siya ay naghahanap ng tamang paraan para ilahad ang mga ito. Sa aming munting baryo, bihira ang mga ganitong pagkakataon, kaya naman nangyari ang lahat sa gitna ng aming bukirin, sa harap ng mga tanim na sinilangan ng aming mga pangarap at pagsusumikap. Habang naglalakad kami sa gilid ng palayan, napansin ko ang bawat galaw niya, ang bawat paghinga, na tila ba may ipinaglalaban sa kanyang dibdib. Hindi niya sinabi kaagad ang nais niyang iparating, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin na unti-unting pumupuno sa aming paligid. Ang mga huni ng ibon ay tila humina at ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy na lalong nagpalalim sa katahimikan. Ang mga simpleng pag-uusap namin tungkol sa ani, panahon, at mga tanim ay nagsilbing panakip lamang sa mga salitang hindi pa niya masabi. Pero sa likod ng mga iyon, alam kong may isang bagay na gustong ilabas ni Lito, isang bagay na magpapabago sa relasyon namin, sa aming pagkakaibigan, at marahil sa buong buhay namin. Hindi ko pa rin maintindihan ng buo ang kanyang mga intensyon, ngunit handa akong pakinggan at unawain ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Nang marating namin ang bahagi ng palayan na may mga matataas na damo, nanatili ang katahimikan na parang isang panata ng aming pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay naging salamin ng kanyang mga iniisip at ang kanyang hininga ay bumilis, nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala at tapang na sabihin ang mga bagay na matagal na niyang itinatago. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang mga damdaming ito ay hindi na kayang itago pa. Para bang ang araw na iyon ay nagsilbing simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay, isang kabanata na puno ng mga tanong, pag-asa at takot. Habang lumalalim ang aming pag-uusap, unti-unti naming natutuklasan ang mga bagong mukha ng aming mga sarili at ng isa't isa. Ang kwento namin ay hindi lamang tungkol sa aming pagkakaibigan, kundi pati na rin sa mga damdaming matagal nang nakabaon sa aming mga puso. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong naunawaan na ang mga pangyayari sa palayan ay hindi lamang isang simpleng pagkikita. Ito ay isang paglalakbay sa puso, isang pagtuklas ng mga bagay na hindi ko inakalang mararamdaman ko, at ngayon handa na akong ibahagi ang mga susunod na bahagi ng kwento, ang mga pangyayaring magpapakita ng tunay na kulay ng aming relasyon, at ang mga lihim na magpapasiklab sa apoy ng aming damdamin. Hindi ko malilimutan ang araw na yon sa bukid sa San Mateo. Ako si Marikit, 25 taong gulang, isang simpleng babae na lumaki sa piling ng bukirin at mga pangarap na tila nakakapit sa lupa. Sa araw na iyon, ang karaniwang tahimik na umaga ay napuno ng kakaibang tensyon na unti-unti kong naramdaman mula kay Lito, ang kapitbahay namin na matagal ko nang kilala pero hindi ko inakala na ganito ang magiging aming pagkikita. Habang naglalakad kami sa gilid ng palayan, pinipilit kong unawain ang mga titig niya. May halong kaba, tapang, at isang lihim na gustong ibahagi. Sa mga sandaling iyon, ang init ng araw ay tila hindi na mahalaga. Ang hangin ay malamig na bumubulong sa mga damo sa aming paligid. Hindi kami nagsalita ng matagal, ngunit ang bawat sandali ay puno ng kahulugan. Ang mga palitan ng mata namin ay nagsilbing tulay sa mga damdaming hindi pa nasasabi. Hindi nagtagal, inanyayahan niya akong lumakad papunta sa mas tahimik na bahagi ng bukid, sa gitna ng mga matataas na damo na tila naglalaman ng mga sikreto ng aming mga puso. Nararamdaman ko ang kanyang presensya na palapit ng palapit at ang bawat hakbang ay may kasamang tunog sa basa na lupa na para bang bawat yapak ay nagigising ng mga matagal nang nakatagong damdamin. Sa loob ng katahimikan, ang hangin ay tahimik at ang mga huni ng ibon ay tila napigil. Pagdating namin sa gitna ng mga damo, nanatili ang katahimikan na parang isang panata. Ang mga mata ni Lito ay puno ng emosyon, parang naghahanap ng lakas para sabihin ang mga bagay na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang hininga ay bumilis, at sa bawat sandali, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi pa niya masabi. Tila ba ang oras ay huminto at kami lang ang naroroon sa mundo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagkaputol ng mga pader na matagal kong itinayo sa paligid ng puso ko.
Ang mga damdaming iyon na dati tinatago ko ay unti-unting lumalabas at ang presensya ni Lito ay naging tulay para dito. Sa mata niya, nakita ko ang isang tao na nagdadalang tao ng mga pangarap at takot pero handang harapin ang anumang darating. Ang sandaling iyon ay puno ng tensyon, ng pag-asa at ng takot. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit handa akong harapin ang anumang ibibigay ng kapalaran. Ang mga damdami ko ay naghalo, isang kombinasyon ng kaba, saya, at isang malalim na pagnanais na maintindihan ang sarili ko ng mas mabuti. Habang patuloy kaming naglalakad sa gitna ng mga damo, naramdaman ko ang pag-init ng kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang hinawakan ang akin. Hindi man ito malakas na pagkakahawak, sapat na iyon para ipahiwatig ang kanyang pagnanais na maging malapit. Ang bawat pulso sa aking katawan ay tila nagkaroon ng bagong ritmo, isang awit ng pag-asa at pagbabago. Sa gabay ng huling sinag ng araw, naramdaman ko na ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang bukid, na dating tahimik at payapa, ay naging saksi sa isang paglalakbay ng damdamin, isang kwento ng pagtuklas, ng pangarap, at ng pag-ibig na unti-unting sumisiklab sa puso namin. At sa mga susunod na araw, aalamin ko ang lalim ng damdaming iyon, ang mga lihim na bumabalot sa amin, at ang mga hamon na haharapin namin ng magkasama. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon sa bukid sa San Mateo, isang araw na nagdulot ng pagbabago sa buhay ko, sa puso ko, at sa relasyon namin ni Lito. Ako si Marikit, 25 taong gulang, isang simpleng babae na sanay sa tahimik na buhay sa probinsya, ngunit ang araw na iyon ay nagbukas ng pinto sa isang kwento na puno ng damdamin at lihim. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga damo, ramdam ko ang init ng kamay ni Lito na dahan-dahang humawak sa akin. Hindi ito malakas, ngunit sapat na upang iparating ang kanyang pagnanais na maging malapit. Sa bawat sandali, naramdaman ko ang tibok ng puso ko na tila sumabay sa ritmo ng mga yapak namin sa basa-basang lupa. Ang mga damdaming matagal ko nang itinago ay unti-unting lumalabas at ang presensya niya ay naging sandigan ko sa pagharap sa mga ito. Marikit, mahina niyang bulong. Matagal na kitang gustong kausapin ng ganito pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalinlangan at tapang, ng pag-asa at takot. Ako naman, tinig na may halong kaba at pagnanasa, ay sumagot, "Lito, ano man ang sasabihin mo, handa akong makinig." Sa sandaling iyon, parang ang lahat ng bagay sa paligid ay tumigil. Ang hangin, ang mga ibon, pati ang oras. Hindi nagtagal, inumpisahan niyang ilahad ang mga salitang matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Sinabi niya na matagal na niyang nararamdaman ang kakaibang damdamin para sa akin, pero natatakot siyang sirain ang aming pagkakaibigan at ang katahimikan ng aming buhay sa baryo. Napagtanto kong hindi lang ako ang nagtatago ng mga damdaming ito. Siya rin ay naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at takot. Habang pinapakinggan ko siya, napagtanto ko na ang aming mga damdamin ay parang mga tanim sa aming bukid. Matagal nang inalagaan at pinangarap na mamulaklak, ngunit natatakot pa ring masira ng isang malakas na bagyo. Ngunit sa araw na iyon, pinili naming harapin ang bagyo ng magkasama, pinili naming buksan ang pinto ng aming mga puso at hayaang ang liwanag ng pag-ibig ay bumaha. Nang matapos ang kanyang pagkukwento, napangiti ako ng mahina. "Lito, hindi mo kailangang matakot, hindi tayo nag-iisa sa laban na ito." Ang mga salita ko ay nagbigay ng lakas sa kanya at sa sandaling iyon, naramdaman namin ang isang bagong simula, isang simula na puno ng pag-asa at pangarap. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ang aming mga kamay ay magkahawak na at ang mga damo ay tila yumuko sa aming daraanan bilang tanda ng paggalang sa aming bagong kwento. Alam kong marami pang pagsubok ang haharapin namin, ngunit sa araw na iyon, ang bukid ay naging saksi sa isang pag-ibig na unti-unting umusbong, isang pag-ibig na handang harapin ang kahit anong unos. Sa aming pagsalubong sa araw, ramdam ko na ang aking puso ay nagising mula sa isang mahabang pagtulog. Ang bukid, ang hangin, at ang mga damo ay naging bahagi ng isang kwento na hindi ko inakalang mararanasan ko. At ito pa lamang ang simula ng aming paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng lihim, pag-asa at pagmamahal. Hindi ko pa rin mawari kung paano nangyari iyon, kung paano kami napunta sa gitna ng bukid, hawak ang kamay ng isa't isa, at ang bawat tibok ng puso namin ay parang nag-uusap na walang salita.
Ako si Marikit, 25 taong gulang, isang babae na sanay sa tahimik na buhay sa San Mateo. Ngunit sa araw na iyon, ang mga sandali ay nagbukas ng pinto sa isang mundo na puno ng gulo, pag-asa, at damdaming matagal nang itinago. Sa pagbalik tanaw ko sa araw na iyon, hindi ko maiwasang mamangha sa kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Ang dating simpleng pagkikita ay naging isang matinding pagkakasalubong ng damdamin na hindi ko inaasahan. Nang matapos ang aming paglalakad, ramdam ko ang kakaibang init sa loob ng dibdib ko, isang halo ng saya at takot na hindi ko maipaliwanag. Parang isang bagyong dumaan at nag-iwan ng bakas na hindi agad mawawala. Habang kami naglalakad pa uwi, nanatili sa isip ko ang mga sinabi ni Lito, ang kanyang tapang na ilahad ang kanyang saloobin, ang kanyang takot na masira ang aming pagkakaibigan, at ang pag-asa na sana ay tanggapin ko siya. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, paano kung hindi ko siya sinagot ng maayos? Paano kung nasaktan ko siya nang hindi ko sinasadya? Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ang aming samahan ay may bagong hugis, isang hugis na puno ng pangako at pag-unawa. Hindi ko rin makalimutan ang mga sandaling tahimik kami, ngunit puno ng kahulugan. Ang mga titig namin ay nagsasalita ng mga bagay na hindi kaya ng mga salita. Ang bawat paghinga ay nagpapadala ng mensahe ng suporta at pang-unawa. Sa gitna ng tahimik na gabi sa aming baryo, naramdaman ko ang bigat ng mga damdaming ito, isang bigat na hindi ko nais itago kundi yakapin. Ngunit kasabay ng saya at pag-asa, dumating din ang takot. Takot na baka ang aming lihim na pagkakaibigan ay masira. Takot na baka ang mga pangarap na pinangarap namin ay masayang dahil sa isang damdamin na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang mga tanong na ito ay lumutang sa isip ko at hindi ko maiwasang mag-isip kung paano namin haharapin ang mga ito. Sa kabila ng lahat, pinili kong huwag takasan ang damdamin na iyon. Pinili kong harapin ang mga tanong at takot ng may tapang dahil alam ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging madali. Minsan, ito ay isang pakikipagsapalaran sa gitna ng dilim, isang paglalakad sa isang landas na hindi sigurado ngunit puno ng pangako ng liwanag sa dulo. Ngayon, habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, hindi ko maalis ang pakiramdam na ang araw na iyon ay simula ng isang bagong kabanata sa buhay ko, isang kabanata na puno ng mga tanong, mga hamon, pero higit sa lahat puno ng pag-asa. At sa kabila ng lahat, naniniwala ako na kahit anong mangyari, ang aming kwento ay magiging isang kwento ng lakas, pagtitiwala at pagmamahal na hindi madaling masira. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa aming baryo, habang ang mga bituin ay nagliliwanag sa kalangitan, may isang lihim na biglang bumangon mula sa dilim. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa araw na iyon, ang takot at saya ay naghalo sa isang hindi inaasahang pangyayari na magbabago sa lahat ng akala kong alam ko tungkol kay Lito at sa aming pagkakaibigan. Hindi ko inaasahan na ang simpleng paglalakad namin sa bukid ay mauuwi sa isang tukso na hindi ko kayang labanan. Habang hawak-hawak pa namin ang kamay, bigla niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin, at sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kakaibang kinang na hindi ko maintindihan. "Marikit?" Malumanay niyang bulong. "Matagal na kitang gustong sabihin ito? Pero natatakot ako? Hindi ko mapigilan ang tibok ng puso ko. Ang hangin sa paligid namin ay tila huminto at ang mga alon ng damdamin ay nag-umpisang mag-ikot sa aking dibdib. Ngunit bago pa man kami magpatuloy sa sinimulan niyang paglapit, may isang kakaibang tunog na bumalot sa paligid, isang malakas na yabag mula sa gilid ng bukid. Napalingon kami at nakita namin si Mang Ramon, ang matandang kapitbahay namin, na may dalang liwanag mula sa isang lumang parol. "Anak, may gusto kayong pag-usapan?" Tanong niya ng may halong pagkabigla at pag-aalala. Ang presensya niya ay parang malamig na tubig sa aming naglalagablab na damdamin. Naputol ang aming sandali at ang mga salita na gustong sabihin ni Lito ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang pag-asa at kaba na bumalot sa akin ay biglang napalitan ng isang matinding pagkalito. Hindi ko maintindihan kung bakit naroon si Mang Ramon sa ganitong oras at kung paano niya nalaman ang aming pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga tanong at ako'y nagtaka kung siya ba ay tagapagbantay lamang o may mas malalim na dahilan kung bakit dumating siya.
Ang aming mga puso ay nagkagulatan at ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa dati. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na alon ng takot at pag-aalinlangan. Ano kaya ang magiging epekto ng pagdating ni Mang Ramon sa aming kwento? Mayroon bang lihim na matagal nang tinatago sa aming baryo na unti-unti nang bumabalot sa amin? Ang mga tanong na ito ay dumaloy sa aking isipan at alam kong hindi na ito magiging tulad ng dati. At habang nakatingin kami kay Mang Ramon, ang hangin ay muling humina at ang mga damo sa paligid ay parang yumuko sa bigat ng mga pangyayaring nagaganap. Ang aming kwento ay biglang napunta sa isang hindi inaasahang bahagi, isang bahagi na puno ng hiwaga, takot at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa kabila ng lahat, alam kong ang mga susunod na araw ay hindi magiging madali para sa amin. Biglang nagbago ang hangin sa paligid namin nang dumating si Mang Ramon sa gitna ng aming pag-uusap sa bukid. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa araw na iyon, nadama ko ang bigat ng isang lihim na matagal nang nakatago sa aming baryo, na ngayoy unti-unting lumalabas sa liwanag. Tumigil kami ni Lito sa aming paglapit at ang mga salita na tila ba lalakas ng lumabas ay biglang naipit sa aming mga lalamunan. Si Mang Ramon, na matagal nang kasama ng pamilya namin, ay may dalang lumang parol na ang ilaw ay kumikislap sa madilim na paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at tanong na parang may alam siyang isang bagay na kami ay hindi pa handang malaman. "Anak, hindi ba't gabi na para narito kayo sa ganitong lugar?" Tanong niya nang may halong pagkabahala at pagdududa. Hindi namin mawari kung paano sasagutin ang tanong na iyon at ang katahimikan ay muling bumalot sa amin. Ang mga damo sa paligid ay nagninig sa malamig na simoy ng hangin at parang ang buong palayan ay nagmasid sa amin, naghihintay sa aming susunod na kilos. Sa sandaling iyon, napansin kong may kakaibang tingin si Mang Ramon kay Lito, isang tingin na puno ng pagkabahala at tila nagtatago ng isang lihim. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam ko na ang aming kwento ay hindi na lamang tungkol sa mga damdamin namin. May mas malalim na bagay na kailangang harapin? Marikit, Lito, panimula ni Mang Ramon, may mga bagay sa baryo natin na hindi basta-basta na pag-uusapan, mga bagay na kailangang alamin ng mabuti bago tayo magdesisyon. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib, at hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mga lihim na ito. Habang nakatingin kami sa isa't isa, naramdaman ko ang bigat ng sandaling iyon, isang bigat na puno ng mga tanong, pangamba at pag-asa. Ang bukid, na dati tahimik at payapa, ay naging entablado ng isang kwento na puno ng hiwaga at hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang namin ni Lito, ngunit alam ko na hindi na kami maaaring bumalik sa dati. Ang aming pagkikita sa bukid ay nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo. Isang mundo na puno ng mga lihim, mga pagsubok, at mga pag-ibig na hindi madaling sukatin. At habang nakatitig kami kay Mang Ramon, ang liwanag ng kanyang parol ay tila nagbigay ng babala. Isang babala na ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa aming mga puso, kundi pati na rin sa mga sekreto ng baryo na matagal nang nakatago at naghihintay na madiskubre. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng damdamin na bumalot sa akin nang tumitig kami ni Mang Ramon sa gitna ng malamlam na liwanag ng kanyang parol. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa araw na yon, ang bukid sa San Mateo ay naging entablado ng isang kwento na mas matindi pa sa mga inaasahan ko, isang kwento na puno ng mga lihim, takot, at mga pangyayaring hindi ko mapigilang palakihin sa isipan. Ang mga salita ni Mang Ramon ay parang kulog na dumaan sa katahimikan ng gabi. May mga bagay na hindi basta-basta masasabi, aniya, mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupaing ito at kung minsan bumabalik upang guluhin ang kapayapaan. Sa bawat salita niya, naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayaring hindi pa namin lubos na nauunawaan, ngunit ramdam na ramdam namin ang epekto nito. Habang nakatingin kami ni Lito sa isa't isa, ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng takot at tapang. Alam namin na ang kwento namin ay hindi na lamang tungkol sa pagmamahal, kundi pati na rin sa mga lihim ng aming baryo, mga lihim na maaaring magbago ng lahat ng aming alam. Ang mga damo sa palayan ay tila gumalaw ng may sariling buhay, sumasabay sa bigat ng mga pangyayaring nagaganap.
Sa gitna ng malamlam na liwanag, ang aming mga isip ay puno ng mga tanong. Ano ang mga lihim na ito? Paano kami haharapin ang mga pagsubok na dala nito? At higit sa lahat, paano namin mapapanatili ang aming pagkakaibigan at pagmamahalan sa gitna ng unos na darating? Ang bawat sandali ay tila umaabot sa sukdulan ng tensyon. Ang mga damdaming naipon sa loob ng puso namin ay parang isang bulkan na handang sumabog, isang pagsabog na hindi lang magpapabago sa aming buhay, kundi pati na rin sa buong baryo. Ang bukid na dating tahimik ay naging saksi sa isang kwento ng pag-ibig, lihim at trahedya. Hindi ko maiwasang palakihin ang mga pangyayari sa aking isipan, ang bawat titig ni Mang Ramon, ang bawat salita niya, ang bawat galaw ng hangin at damo sa paligid namin. Ang mga ito ay nagbigay ng panibagong kulay sa aming kwento, isang kulay na puno ng misteryo at hindi inaasahang pag-ikot ng kapalaran. Sa kabila ng lahat, nanatili ang aming pangako ni Lito, isang pangakong haharapin ang lahat kahit ano pa man ang mangyari. Ngunit sa likod ng aming tapang, naroon ang isang tanong na patuloy na bumabalot sa akin. Ano ba talaga ang lihim na naghihintay sa amin sa likod ng mga damo sa bukid? Hindi ko maipaliwanag ang bigat na bumalot sa akin noong gabing iyon sa bukid ng San Mateo, ang bigat ng mga lihim na unti-unting lumalabas sa dilim at ang pangakong bumabalot sa puso namin ni Lito na hindi namin hahayaang masira ang aming samahan. Ako si Marikit, 25 taong gulang, isang babae na lumaki sa payapang probinsya, ngunit sa gabing iyon, natutunan kong ang kapayapaan ay maaaring magdala rin ng mga lihim na handang gumuho sa anumang sandali. Sa harap ng malamlam na ilaw ni Mang Ramon, na tila naguukit ng mga anino sa aming mga mukha, naramdaman ko ang isang matinding alon ng emosyon na sumasalpok sa akin, takot, pag-asa, at isang kakaibang pagnanasa na malaman ang katotohanan. Ang mga tanong ay dumadaloy sa aking isipan. Ano ba talaga ang lihim na nakatago sa aming baryo? Ano ang magiging kapalaran namin ni Lito sa gitna ng mga pagsubok na ito? Habang nakatitig kami sa isa't isa, hawak ang mga kamay na dati isimpleng pagkakaibigan lamang, naisip ko na ang bawat hakbang na ginawa namin sa bukid ay nagdala sa amin sa isang landas na hindi na namin kayang talikuran. Ang mga damo at lupa ay naging saksi sa aming mga lihim, takot at pangarap. At sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang matibay na pangako sa loob ng aking puso, ang pangakong haharapin namin ang kahihinatnan ng magkasama. Ngunit bago kami makasugod sa susunod na kabanata ng aming kwento, isang malamig na hangin ang dumaan, na parang isang babala mula sa kalikasan. Ang mga anino sa paligid namin ay nagbago, at sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng isang lihim na hindi pa nahahayag, isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng aming inaakala. At dito, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa pagitan ng mga anino at ilaw, nagtatapos ang kwento na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano nga ba ang lihim na nagkukubli sa aming baryo? At paano ito magbabago sa buhay namin ni Lito? Ang sagot ay nakatago pa rin sa dilim, naghihintay na madiskubre. Sana ay samahan ninyo ako sa susunod na yugto ng aming kwento, kung saan sisilipin natin ang mga lihim na bumabalot sa aming mundo, isang mundo na puno ng pagmamahal, takot, at mga pangyayaring hindi inaasahan. Hanggang sa muli mga kaibigan, at salamat sa inyong pakikinig sa unang bahagi ng aking kwento.